Alright. Recording na ba, Tom? Say hi. Hi! Hello! Wow, Okay. wow, wow. Go. Wow, wow, wee, wow! Asan na si Tom? Ayan, recording na. Recording na ba, Tom? Hindi ka naman sumasagot. Hindi, nakamute ako kanina. Ano, recording na ba? Ilang minuto na? Isa pa lang. Okay, magandang gabi sa inyo. Welcome to the House of Gomez. Sama ko Magandang si gabi, Taxi mga Roll igan. Monde. At yan, si Bandidong Gomez. At ako ay si Diego Bandido. Ayos. O, kumusta kayong dalawa? Busy. Ano yung nasa leg mo? Unan, nasa kama ako ngayon eh. Ano meron? May trabaho ka ba? Oo. May may call sa client mamaya 12:00. So nagpe-prepare. Okay. Work. So, what's that call about? Tell us about it. So, wala. Weekly performance. Nothing exciting. Boring stuff. Yeah. Okay. Anyway, alam mo, may nabasa ako kanina sa internet eh. Interesting thing, ano. Subukan mo kaya, Tommy, i-search. Ano siya? Search mo under China wants public gratitude for aid. Seryoso yan? Sige nga, tinawa ka na lalabas. China wants public gratitude for aid. Ano lumabas? Wait March. Mga March pa to eh. Hindi yata public gratitude for aid eh. Basically, what I read was before they send aid products for let's say to the US, they want you to in public thank them. Saan yan? Ano seryoso ugali yan ang mga. Hindi, kaya ako nabanggit yun kasi natatawa ako doon sa post eh. Yung post na naglagay doon, screenshot siya ng Twitter na nakalagay doon. So sinabi niya muna yun doon, tapos may commentary siya. Nilagay niya, it's like thanking an arsonist for helping put out the fire he started. Ang kulit di ba? Pero totoo ba yan? Baka, totoo ba yan? Well, I don't know how true. Kaya nga pinapasearch ko sa'yo kasi hinanap ko kanina. Tapos, hindi ko nakita actually doon sa article. Yun yung headline ng article. So parang clickbait lang din eh. Pero yun yung nakalagay sa article. Di ba? Si Dax yata nagtatrabaho pa eh. Nagtatrabaho ka ba? Dax, di mo kami naririnig? Hindi ka na kayo marinig. Naka-mute ka. Yan, medyo nagtatrabaho pero nakikinig din ako. Sabi ko may contribution din ako dyan. Medyo yung sinabi mong post na yun, medyo totoo yun eh. Pero syempre, hindi naman mako-confirm na 100% yan. Yung sa akin, yung naiisip ko ngayon, parang racist ba na tawaging Chinese virus to? Alam ko yan Nabasa ko nga kanina, si Trump raw, tinawag niya na Wuhan virus. Wait. Hindi kasi racist ba yun? Pare, alam mo yun. Nabasa ko yan. Di ba? Ang dami nagkikriticize kay Trump, kesyo ganyan, gano'n, racist daw, ganyan. Pero natatawa ako sa kanya.
Ang kulit eh. Dahil ba yan sa Spanish flu? Oo. Kasi diba, bakit yung Spanish flu eh, di ba? So, anong pinagkaiba? Pero wala, anyways, si Trump baliw na yan eh. Alam naman ng lahat siguro kung saan nanggaling yung coronavirus. Well, siguro. Kasi sabi nila Wuhan eh, di ba? Pero, mali ba natin? Yeah, it's true. It's true. I think it's a fact. It's not fake news. Ay, hindi. Ay, nang lumalabas ngayon. Pero... Sige, i-search mo, Tom. Tapos i-share mo yung screen. And then, hindi okay. ko alam kung saan galing eh. Pero alam ko kung saan pupunta. Saan pupunta? Tayo sa mas. Countdown to extinction na tayo eh. Teka, asan yung maskara mo? May maskara isang araw. Baka makaka-copyright. Hindi. Anong tawag din? Ano lang naman yan? Yung mask ni Catboy ng toy ni Sab. Hindi, maganda yan. Suot mo. Huwag ka mahiya. Ba't hindi mo isuot? Papangitan ka yata sa mukha ko eh. Pinagmamaskara mo na ako eh. Mabalik tayo sa usapang coronavirus. Sige. So, alam mo, ang ano ko lang, ang puzzle sa akin, alam mo, hindi ako fan kasi ng politics, ano? So, hindi naman ako nanonood yung press conference, manonood ako konti, titignan ko kung ano nangyayari. Pero hindi ko alam kung hindi ba ako fan ng politics. I-share mo naman kung ano nakakatawa, Tomas. Sorry. Ano ba yan? Hindi. Tatanong ko lang dapat kung hindi ko napanood yung kagabi eh. Meron daw kagabi? Jigs ba? Alam ni Jigs. Meron yata. Kailan ba nanood? Nanood ako kanina umaga nung kagabi. Pinanood yung replay. Pero kasi, yun nga ang tanong ko eh, hindi ba ako, siguro, bakit manonood ako 5 minutes tapos hindi na manonood? Ang tanong, hindi lang ba talaga ako mahilig sa politika o talagang wala lang kalatoy-latoy yung press conference? Parang ano siya eh. Parang, nakakainip Although kaninang umaga pala, nung nanood ako, for some reason, naramdaman ko yung pagod ni Duterte Nakita ko sa boses, nakita ko sa mata, sa muka. So, medyo nakaramdam ako na awa. Baba trip na si Tomas dahil anti-Duterte. Hindi naman. Hindi naman ako anti-Duterte. Hindi ako anti-Duterte. Okay ako gano'n. Si Tomas. Hindi lang ako bilib sa kanya. Tapos ikaw, Dax, DSS. Ay, DDS. DSS. Ano yung DDS? What's that? I don't even know. Dax Kidol Supreme. Hindi, ako, sa totoo lang, hindi naman ako pro or anti anyone eh. Basta ako, pagka sino mas masarap alaskahin, doon ako sa kalaban, di ba? Ang sarap eh, parang hello. Di ba? Parang andyan eh. Ang sarap talaga ng asarin. Ito yung perfect na scenario para asarin ko tong taong to eh. Alaskado to eh. Alam mo yun? Naiintindihan ko yan. Parang, kilala ko eh. Yun lang yung ano ko eh. Yun yung trip ko eh. No, Tomas. Mabalik ka ako doon sa kinikwento. Sige. After 5 minutes kasi, hindi na nanonood. Although kanina, yun ang nakita ko. Pero most of the time, parang parang walang laman yung press conference. At saka parang nakikinig na ako sa taong lasing sa isang barberia. Parang kwentong barberia. Sa barberia. Mismo. Hindi ba? Parang ganun lang eh. So, yun lang syoktong na lang kulang. Okay na yun eh. No? Pero alam mo, pareho tayo eh. Subukan mong, sige, balikan ko yung awa. No? Kasi mukha siyang pagod. Hindi, it's true kanina. Mukha siyang pagod. Pero panoorin mo naman siya last year, mukha naman siyang pagod din last year eh. Pagod diba? palagi. So ito lang, disclaimer lang, no? Hindi ako anti-Duterte. Hindi lang ako bilib sa kanyang liderato. Okay, sige. Sige. Tama, maganda. Kasi,
Diba? Ako, Andiyan na tayo eh. susunod ako sa kanya. Susunod ako sa kanya dahil presidente siya eh. May tanong lang ako. Sandali. Kung hindi ka bilib sa kanya, sino ba dapat magpresidente ngayon? Sa tingin mo, sino ang karapat dapat? Wala rin. Kung hindi siya. Oh. Wala. Wala kasimple yun eh. Lahat naman ng tao, kahit sino umupo dyan, may reklamo at may reklamo. Mas matindi lang ngayon dahil may social media na, di ba? Dati, ang daming galit kay ganito, hindi nga lang alam ng mga ibang tao dahil walang way para express mo unless magwelga-welga ka dyan kung somewhere, ganun. Hindi, tama naman. Pero, tama naman. Oh. Ang sa akin lang, hindi ka bilib. Hindi ako bilib. So, hindi rin ako bilib sa iba. Di ba? So, the fact na wala akong naisip na magiging magaling na presidente ngayon. Teka lang. Hindi ka pala bilib eh. Hindi pwedeng wala ka bilib sa iba. Okay. Yellow card ka kasi hindi ka bilib eh. Pag hindi ka bilib, yellow card ka. Napakatarantado mo naman kung wala kang kinabibiliban kahit isa, sino ka ba? Wala, hindi, sa totoo lang ha. Dapat sa totoo lang. Ito. Ano ba ang bag mo? Ito. Basahin mo na yung post ni Ate Mia. Ayun yung mga ambag ko. Pero, ayun lang. Ano babasahin yun eh? Wala kang bilib. Jigs, wala kang headdress. Oo nga eh. So ano ba pwede ko gamitin dito? brief. Sandali. Ito. Brief ni TP. Sana na na yung camera nito. Ayun na. Wala, ito lang. Ay, hindi, malabo yung... Pwede na yan. Ito lang, pwede na yan. Remember, Jigs, yung character mo noon, nung 80s, 90s? Shades? Hey! Oo, diba? Hindi sumikat yun. Sumikat lang na isang araw. I-screenshot mo to, Tom, para ito gagawin natin. O kaya ako, screenshot ko rin. Para makakasuhan tayo. Yan. Ayos. O, asan na tayo? So, sino ipapalit mo kay Duterte? Ako, wala rin ako mapapalit. Hindi ko naman, so hindi ako politiko, no? Hindi ako expert sa ganyan. Pero hindi mo kailangan maging expert para malaman kung sino kang bibiliban mo o hindi eh. 'Di ba? At saka hindi lang sa bilib. Hindi lang sa bilib. Ito, perfect example. Pareho tayo, Jigs. Hindi ako lesson ko lang tong screenshot na to Baka makalimutan ko pa eh. Hindi ako nanonood ng press con niya dahil I think it's a waste of time. Okay? So, pero hindi ka ba magpa-press con siya ng isang oras, yung ang dami mong inaabang updates. Pero sa ngayon lumalabas parang umaano na lang siya eh. Parang ano ba tawag dun sa term na yun? Buwabawi na lang siya sa mga critics niya eh. Di ba? Parang nagrarant. Hindi nga nanonood to si Tomas kung ganun. Hindi kasi sa simula pa lang. Alam ko ba hindi ka nanonood? Ba't alam na alam mo? Hindi. So kagabi hindi nga ako nanood, di ba? Tapos manonood ako papanoorin ko yung unang makikita ko lang sa Facebook yung mga hindi ko natatapusin dahil ang tagal So, in other words, nakikita mo lang yung headlines tapos from there, okay ka na. Hindi. Pinapanood ko nga yung simula tapos titigil ako. Di ba? Kasi wala Puro rant lang para sa akin. But anyway, ang sa akin din is, siya pa rin yung presidente, so law-abiding citizen. Di ba? Hindi. Sa isang banda, alam mo, lahat tayo ay entitled sa ating opinion. At dapat ang bawat isa, rinirespeto ang opinion ng bawat isa. Totoo naman yun eh. Kasi ako sa totoo lang hindi ako pro Duterte, pero hindi rin ako anti-Duterte. So, kasi sa akin, alam ko naman nanggigigil na sa akin yung iba kong kamag-anak dahil alam ko naman kung sinong manok ng pamilya natin eh. Pero kakapost ng pangalas ka ng ibang tao, hindi ko minsan na Bakit? realize. Sino ba manok ng pamilya natin? Sino nga ba? Sabihin mo nga, Tomas, sino? Sino? Marojas, di ba? Ay, Marojas ba?
Yellow Akala ko card kayo ba tayo? Sinasabi ko lang yung totoo. Yellow Pero card ba tayo? hindi ko sinasabing may kung sino yung tama o mali na choice. Ah. Ang sinasabi ko lang na everyone is entitled to his or her own opinion and Tama everybody naman. should respect. Pero everyone is also allowed to argue. Everyone is opinion also ka. allowed to argue. Pero kung hindi ako Ay, sang-ayon, may pwede tayo magtalo. Ah. Pero wag tayo mag-aaway. Ayun lang ang ayoko, yung nag-aaway. Pwede tayo magtalo, pero di natin kailangan mag-aaway, di natin kailangan magbastusan. Ganito yun may naisip ako Everyone is entitled to his opinion. Everyone has the right to express his or her opinion. But you do not have the right to expect anybody to do anything about it, di ba? Or you you should not expect people should not to believe what you say. Paano ba yan? You should expect your own Everybody has the opinion. right to express their opinions, but hindi lahat may right to expect that anybody should do anything about what your opinion is. Or expect Wow-wow-wiwa. or expect other Wow-wow-wiwa! or people do not have the right to expect other people to agree with their opinions, di ba? That's right. We should not expect that, di ba? Otherwise, dyan nagsisimula ang ang pagtatalo. Hindi. Nandun na yun Yun yung nature ng di ba? Kumbaga, hindi pwedeng lahat mag-agree. Kumbaga. Tama, Pero, tama. Ang baduy naman kung mag-agree lahat. Hindi porke nag-expect ka ng opinion mo, wag ka ring asshole porke sa tingin mo ganito ganyan. Porke sa tingin mo ikaw ang tama. Tama ka. Yun sinabi mo. In short. Okay, so may tanong pa ako. Teka, may tanong pa ako. Medyo sesegue akong konti. Maganda yung topic. Sige, Bakit si Duterte lagi nagpapasalamat sa China? Bakit? Parang siya yung sinasabi ko kanina. Pinasalamatan mo yung arsonist pagkatapos kanyang tulungan na patayin yung sunog na sinimulan niya. Diba? Kasi alam mo, whatever we say, whatever we think, whatever people say or think, sa Wuhan ang galing ang coronavirus Oo. Hindi ba? Sa isang biolab sa Wuhan. The other question, parang 28 days later. The other question is, nung nagsisimula na yan, bakit tuloy-tuloy pa rin pasok ng mga Chinese sa Pilipinas? Diba? One thing na I don't like in recent years during the term of Duterte is sobrang daming Chinese na nakapasok. And well, I don't have statistics. Yeah. I don't know kung merong hard numbers. Sa tingin ko, yun yung nakikita natin. Tama ka. Yun yung nakikita ng mga tao ngayon dahil parang yun yung pinapakita nila Pero hindi kaya marami rin pumapasok na yung chick nung panahon ni Noy Noy na hindi lang talaga broadcast sa social media. Sa tingin mo? Hindi totoo yan. I have to tell you, hindi totoo yan. Hindi ko naman sinabing totoo Bigla lang sabihin. Alam ko hindi mo sinabi, kaya sinasabi ko. At saka sigurado ko, I tell you why. Tumira akong BGC ng ilang taon. Nung unang taon ko doon, wala naman yung check. Puta, pare, by the last year, nung umalis ako doon, meron kaming tinirahan na isang kondo sa McKinley Hill. Kasi anong year yun, mami? Kasi anong year ka na sa BGC, Jigs? 2017, lumipat ako doon. Kasi tapos umalis ako 2019. Noong 2010, ang trabaho namin ni Wen sa Paragon sa RCBC Plaza sa Ayala Buendia Corner. Oo. Utang na pa rin. Libo-libo yung chick doon. Araw-araw. Chinese national. Online casino ang racket nila di ba?
Yun, ganun. Well, Marami na in-check dati pa. Hindi mo lang siguro nakikita. Pero sa tingin ko, dati na marami. So, kung ngayon, tingin ko kung nadagdagan man, oo, posible. Pero sa tingin ko, hindi lang nabo-broadcast dati. Kailangan makita mo first hand. Pero feeling ko Talaga. yung mga in-check ang hindi nakakita sa atin talaga eh. So, tingin ko nga rin, tol. Hindi, pero may punto ka kung yun ang nakita mo. Oo, kasi Hindi, I think time na yun, yung time na yun, yung RCBC building na yun, plaza, yung trabaho namin sa mga floors doon, online na rin, casino, pero hindi Chinese. Anyway, foreign din ang may-ari. Kasi parang BPO din, pero chat support, yun. Tapos, yung mga ibang floors ng building na yun, puro online gambling din na sites ang operation nila, pero mga in-check. Tama. Matagal na naman may online gambling eh. Pero ito, apakadami nila, Jigs. Paano nabigyan ng permit yung mga yun magtrabaho? Diba? Oo nga. Yun nga. At saka alam mo, ito sa Muntinlupa, merong isang lugar doon. Nagulat ako kailan ba ako dumaan doon? I think 2-3 months ago. May isang kalye doon, nagulat ako, puro para ka na nasa Binondo. Dati isa lang ang Chinatown sa Pilipinas. Yung Chinatown, sa Maynila. Ngayon sa Muntinlupa, pare. May dadaanan na doon. Nagulat ako kasi nakasakay lang ako doon, magmamaneho, relax, ganyan. Nagulat ako, sabi ko, noong una, hindi ako nagugulat. Nakita ko, magandang Chinese restaurant. Kain nga minsan dito. Puta, habang umaandar pare, puro Chinese restaurant. Pag lingon ko ng kaliwa, nakita ko merong hotel doon, puro inchik yung naglalabasan. So, ano yun? I don't think that place was there because there was only one Chinatown in the Philippines before, di ba? Ngayon, kung makita mo yun, Chinatown ang itsura niya. Pero hindi, sa tingin ko, hindi naman kumbaga, nothing against the previous administration or hindi sa pro ako sa administration ngayon. Okay lang yan. Pero sa tingin ko, tama. Sa tingin ko, hindi nagsimula sa administration ngayon ng pagdami ng in-check. Noon pa, nagbe-build up na, kumbaga, naging mas putok na ngayon kasi syempre, gano'n naman lahat ng bagay. Gradually, kumbaga, kung dadami, di ba, dumadami talaga ang tao Parang yung mga yan, bumiyahin na nakita na, putang na okay dun sa Pilipinas Punta nga tayo, tapos yung mga ibang kumpanya ng mga in-check din na okay dun tara dun. Mga utu-utu mga tao dun, tara. Di ba, mga ganun. Ganun yung ginawa lang ngayon, sobrang dami kasi sa tingin ko pati yung presidente utu-uto. Hindi naman ako against kay Duterte pero ganun yung nakikita ko Parang ganun. Posible. Mahirap mahirap magsalita. Mahirap nga. Kasi hindi naman tayo tulad ng iba na feeling political scientist, di ba? Tama. Hindi natin yan Sabi ko lang yung sa tingin ko. Obserbasyon lang ng mga ordinaryong tao to, di ba? Correct. Tama. Diba? Pero alam mo isang maganda dahil ginagawa na rin natin ito. Pwede natin tingnan yan kung merong mga may proof ba, merong ba records na nagsasabi na dumami talaga ngayon. Diba? Okay. Ako tingin ko dumami talaga ngayon kasi without any proof, BGC and then Ortigas. Ang Ortigas ngayon para di ba? Sandamu ka lang first hand. Nakikita mo naman dati wala doon tas ngayon sandamu, di ba? Pero siguro for the sake of of those na that take time to listen to us dahil tingin nila interesting din naman 'tong pinag-uusapan natin. Maganda bukas I'll take a look at kung ano yung mga punta kang BGC magbibilang kayo ng check. Mga evidence. Hindi, internet lang lahat tayo. Paliwanag tuloy ako I'll take a look at some possible evidence, di ba? Kasi meron naman sa internet marami fake news pero marami rin namang reputable na websites. Sa akin wala namang kaso na marami in-check dito Ang kaso lang hindi nila pinigilan na nagsimula yung COVID. Well, that's one. Marami siyang issue for me kasi the other issue is they get the jobs of those people. Well, may tanong ako dyan. Na pwede sana maging Pinoy ang kukuha ng trabaho. May tanong ako dyan.
yung sa Pogo, ayan ba yung sinasabi mo? Yung karamihan dyan? Puro Chinese? Ayan ba yan? Well, I assume if they're working here, that could have been a Filipino. Sorry. Hindi ko alam yan eh. Pero, Nababasa-basa maraming ko lang yung walang trabaho na Pinoy eh, di ba? Unless ang kailangan doon eh Chinese speaking, di syempre ibang usapan na yan. Pero bukod kasi doon, ko rin yung these people don't pay taxes. Ganun ba? Ilang beses ko na rin nagmamakusan. Again, I don't have hard proofs. But the Chinese companies, maybe the employees themselves don't pay income tax. Diba? So yung pagpunta nila dito, asaan yung benefit sa atin? Kasi yan ang benefit ng ng foreign investment, di ba? Pero asan ang benefit niya? Nabuhat ng employer, di ba, na middle. Yun kasi yung observation naman nung kasama ko dito sa bahay ni Wen. Sabi niya, pwedeng parang trend din yung kung ba't maraming chick dito, katulad ng maraming Pilipino sa Middle East. Maraming Nigerian sa kung saan, sa China, di ba? Parang pag na-discover ng isa, kumakalat sa lahat sa kanila, di ba? Kunyari, uy, okay dito sa Saudi, pare. Sigurado yan. Parang ganun, di ba? Yung nangyayari. So, yung pagdating dun sa... Sigurado yan. Take advantage dito dahil hindi nila kailangan magbayad ng buwis. Tanong ko, yung mga... Ganun kaya? Stay mo. Well, again, wala tayong hard proof eh. These are, ito kwentuhan ito based sa mga, nababasa mo on social media, some of which from reputable sources, hopefully, most of them, di ba? Pero syempre, walang hard proof. Hindi naman natin kinakarir na alamin yan dahil hindi naman yan ang concern natin eh. Pero ngayon, maganda siya pag-usapan. That wasn't the time. The other thing is maraming reports na may masamang ugali ang mga Chinese na to. Ngayon, it doesn't sound nice, di ba? Pero what I'm saying is more than a few times na makakama cross mo na merong ganung mga kwento na nangyayari, whether tumae sa gitna ng Boracay, sa gitna ng mall, tumae, puro pagtae, di ba? Whether binastos yung pulis, na sumita sa kanya, dinuraan, alam mo yung ganyan, whether yung elevator, nilagyan ng lawa yung mga pinipindot. Kayo ba, wala kayong nakama-cross na ganyan? Hindi, maraming nababalit. May pagkaroon yung mga yan. Dahil ako, di ba, si Duday kasi sa Ortigas sa Katira. Ako, ang nakita ko is once, may dalawang matanda, ang ingay sa elevator. Kasama ko, ang ingay sa elevator, 4 kami, 2 Pinoy, tapos yung 2 China. Ang ingay parang wala silang kasama. Di ba? Pero hinayaan ko lang, matatanda na eh. Pinabayaan ko na. That's not going to destroy my day, di ba? Kung pansinin mo yun, baka mabwisit ka pa, di ba? Pero yung mga ganun ba, ako at least yun ang nakita ko, sign of rudeness. Sa elevator, nagsisiksikan. Si Duday, tinulak nung isa. Alam mo yung dali, hindi naman tinulak na ganun. Daliri lang, nagmamadali siya. Hindi ba? Ganun. Gusto niyo lumabas eh. Ano yun, di ba? Hindi niya kasi hindi niya kaya express in words na padaan. Oo nga, pero you don't need to touch other people you don't know. Lalo na kung inchik ka, no? It's using your pointer finger and pushing the person in front of you with your pointer finger. Diba? Ayun, yun yung mga nakita ko. Kasi ako, marami man ako nakakasalamuhan din. Hindi ko nga nakakasalamuhan. Nakikita ko yung mga inchik dati lagi sa Makati. Nakakasabay ko sa elevator yung mga yan. Pero wala akong alam. Wala akong alam sa mga yan. Ang alam ko lang tungkol sa kanila, yung mga napapanood ko sa mga Chinese movies nung araw. Anyway, guys, ako, I need to go. Sorry, medyo kailangan ko nang umalis. At saka may 30 minutes na ba, Tom? Let's keep the session so 30 minutes. Fine.
9 minutes na lang eh. 7 na that's lang. good. Oh, that's cool. So, ito ang next assignment natin, di ba? Speaking of Chinese people, una-una, wala tayong masamang tinapay sa kanila. Ako, I have a lot of friends na hindi Filipino-Chinese, Chinese national. Diba? So, I have nothing against them. Pero, itong mga pinag-uusapan natin, observation lang ito. Pure objective observation. So, ang assignment natin for tomorrow is, saan nag-originate yung salitang unchik? Diba? Ayun, di ba? Kanya-kanya tayo sagot bukas. Okay. Bye. Bye-bye!